Usad na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte o ang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa pagsalang ng panibagong witness, tinawag na unusual o hindi raw pangkaraniwan ang mga naging transaksyon ng OVP. Pero hindi raw yan suspicious o kahina-hinala. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, bakit nasabing unusual ang mga transaksyon? Cheryl, unusual nga daw o hindi pangkaraniwan itong malaking cash withdrawal ng Office of the Vice President sa isang land bank branch mula December 2022 lamang hanggang July 2023. Isinagawa yung cash withdrawal na yan sa pamamagitan ng pag-i-encash ng 4 na tseke na may tig 125 million pesos. At idinetalye yan ng retiradong bank manager na tinawag na witness kanina sa impeachment trial. Pero bago yung pagsisimula nung pagsalang ng mga bank managers ng dalawang land bank branches ay bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagsisimula ng impeachment trial kaninang umaga. Panoorin natin to. Opening statement pa lang ng prosekusyon, naging mainit na ang Senate Impeachment Court. Si House Prosecutor Laila de Lima kasi nasita at pinahinto ni Presiding Officer Chis Escudero na sinabayan pa ng continuing objection mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte. The prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop This you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Bago yan, una nang nasita si De Lima at pinapalimitahan ang kanyang pahayag dahil sa conclusion of facts and law. Ipinag-utos din ni Escudero na strike off o alisin ito sa record. Pero komento ni Defense Attorney Michael Poa, Ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. sa huli pinadiretso na sa presentation of witness ang prosekusyon. Unang sumalang sa witness stand, si dating Land Bank Shaw Boulevard Department Manager Violeta Constantino. Para ito sa Article 1 o ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa kanyang pagtistigo, lumalabas na kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga na withdraw ng Office of the Vice President mula sa Land Bank Shaw Boulevard Branch mula December 2022 hanggang July 2023. Sa pamamagitan daw yan ng pag-encash ng 4 na tseke na may tig 125 million pesos. Aminado si Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganito kalaking cash transaction para sa isang government agency. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Unusual po ito. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Paliwanag pa ni Constantino, karaniwan daw sa government agency ay dinadaan sa online o pag-release ng tseke ang kanilang disbursement. Sabi niyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years niyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Ibig ba sabihin, illegal na rin ba kung unusual ang transaksyon? Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Tanong naman ni Senator George Bam Aquino, inireport ba ni Constantino sa AMLAC ang unusual withdrawal? Sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction? Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
Bago yan, una munang nag-direct examine si House Prosecutor Joel Chua. Dito inilatag ang proseso sa pag-encash ng cheque. Una, nakapangalan daw ang cheque kay Gina Acosta ng Special Disbursing Officer ng OVP. Karaniwan din daw tatawag muna ang liaison ng OVP Cash Division kina Constantino kapag mag-e-encash na. Sunod, magko-coordinate naman ang Land Bank sa kanilang cash center para ma-secure ang cash lalo't malaking halaga ito. Oras na available na ang cash, sasabihan na raw nila ang OVP. Saka lang darating ang mga opisyal ng OVP, kabilang na si Acosta, pati na ang isa pang pinangalan ng OVP official na si Limuel Ortoño para kunin ang winidrang pera. Sunod niyan, dadalhin daw sila sa backroom. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Vice President Diyan na i-release ang pera na tig 1 milyong piso. Nilalagay daw ito nila Acosta sa 3 hanggang 4 na gem bags. Pero si Senator Judge Amy Marcos, sinita si Constantino dahil naman yan sa paiba-iba daw na sagot. Kasi nung una, tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Sinagot ko po yun na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortoño. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, Hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala. Tinanong din ng ilang senador kung alam ba ng nasabing bangko kung para saan gagamitin ang kalahating bilyong pisong total na checking in cash ng Office of the Vice President. Pero ayon sa bank manager, limitado ang kanilang kaalaman sa bank transactions lamang. At hindi nga raw nila alam kung bahagi ba ito ng sinasabing confidential funds na inallocate sa OVP. Ayon kay court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, hindi pa na-establish kung ang perang na-withdraw ng OVP sa bangko ay para sa confidential funds. Yan daw ang bagay na dapat pang mabuo ng prosekusyon sa mga susunod na araw at sa mga susunod na witness na ipatatawag. Pero si Senator George Ping Lacson, napatanong kanina sa impeachment trial, wala raw bang competent witness na ipepresenta ang prosecution at defense para magpaliwanag kaugnay sa confidential funds? Neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin. Cheryl, alam mo, medyo mabilis yung pag-usad ng impeachment trial ngayong araw na ito dahil usually in the past 3 weeks, isang witness, tigda-2 araw ang ginugugol. Pero ngayong araw na ito, in just more than 3 hours, nakadalawang witness yung impeachment court at hindi na rin nag-cross-examine dyan ang defense team. And from the start, sinabi na nila na tinatanggap nila yung authenticity ng naturang mga cheque at na-encash daw yan under nga raw ng name ni Gina Acosta. At magpapatuloy nga itong impeachment trial next week, Monday, nasa Article 1 pa rin tayo o yung di umano ay misuse umaling paggamit ng confidential funds. Cheryl? May ano yung naging reaksyon ng prosecution dito nga sa pagpapatigil doon sa opening statement ni Congresswoman De Lima? Ang sinasabi ng prosekusyon, nilalatag lang naman daw sana nila yung premise ng tungkol sa Article 1 at kung bakit ito yung mga witnesses na tinatawag nila. Gayun pa man, alam mo naman, Cheryl, kung ano ang maging desisyon ng impeachment court, kailangan silang sumunod. So sisikapin daw nila na sundin yung rekomendasyon nga at pag-uutos ng presiding officer na sa susunod, iklian at walang conclusion of facts and law. Dapat yung opening statement ng magkabilang panig partikular ng prosekusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Prosecutor Zia Alonto Adyong kaugnay niyan. Well, again, ang presentation naman ni Senator De Lima is nakalapag naman talaga yun during the pre-trial brief natin. I think ang gusto lang ipaiwatig ng ating isa sa mga prosecutors is to lay down the premise. But again, nagko-comply naman tayo with the
Secretary of the Court kung paano ang flow ng ating presentation. Mayan, balikan ko lamang yung naging pahayag ni Senator Lacson doon sa kanyang naging napansin doon sa list ng witnesses para nga dito sa Article 1. May reaction ba dito ang prosecution or ang defense na base doon sa witness na ihaharap nga nila para mas maintindihan at sabi nga niya para mas magkaroon sila ng informed decision doon sa paghusga nila dito sa Article 1 kung paano ginagastos ang isang confidential fund. Oo, lagyan lang natin ng konteksto yan, Cheryl. Ang sinasabi kasi ni Senator Ping Lacson na competent sana na witness na gusto niya, at least someone na nagde-disburse ng Intel funds or at least an Intel officer. Kasi ang gusto niya malaman dyan, tuwing kailan ba dapat nagpapalabas at nagwi-withdraw ng pera para sa Intel operations? Kasi parang dinaan kasi ni Senator Lacson sa tanong pero ang basa nga rin natin dyan, parang naghihinala siya dun sa bakit parang quarterly, meron kang 3 beses sa loob ng 2023 na nagpa-withdraw ka ng 125 million pesos and then meron ka pang December na sabi nga niya halos tumapat pa sa Pasko. Parang ang punto kasi niya, di ba dapat nagpapa-withdraw ka ng pera per need kung merong kailangang Intel operations. Pero ito, nasaan yung need para ma-justify na nagpa-withdraw ka ng 125 million pesos. So ang sinasabi ng prosecution, yun daw kanilang competent witness for that ay taga-COA, which ang sinabi ni Senator Ping Lacson, hindi COA ang makakasagot niyan. Kasi hindi naman nila alam kung tuwing kailan dapat nilalabas ang pera para sa mga confidential at Intel funds. So ang gusto talaga ni Senator Ping, we don't know kung mapoprovide yan ng defense. Kasi ang sinasabi kay ni Attorney Michael Poa, as the need arises, maglalabas sila, may reserved silang witness para magpaliwanag kung kailan nilalabas yung mga Intel at confidential funds na yan para nga masatisfy din. Kasi naman, Cheryl, tama rin naman yung tanong ni Senator Ping Lacson. Kung tungkol sa misuse of confidential funds ang pinag-uusapan natin, simulan natin dun sa withdrawal ng ganito kalalaking halaga. Tama nga ba na nag-withdraw sila sa sinasabing partikular na mga petsa? Dun gustong ugatin ni Senator Ping Lacson bago pa sila lumayo ng usapan, Cheryl. Alright, maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.